Okay, welcome to Rain TV. Eto ha, pakinggan natin to si Maharlika kasi alam natin na itong si Maharlika ay marami siyang mga nalalaman. Marami siyang mga ibinulgar ng mga sikreto, no, ng mga ginagawa ng ating gobyerno na maling ginagawa ng ating gobyerno na ngayon lang natin nalaman. Siyempre, may mga galamayan, may mga taong sumusuporta kay Maharlika sa mga ginagawa niya. May mga taong nagre-relay or nagasumbong sa iyahan, no, na yun pala ay mga maling ginagawa ng ating gobyerno na hindi natin alam. May mga protector na dyan, di ba? Protector ng mga kriminalidad dyan, may mga protector ng mga illegal, di ba? Like, eto, sasabihin niya ito ha. Meron kasi, ito kasi yung, napaka-controversial kasi ng Pogo, no? Alam naman natin yung Pogo na yan, di ba? Do ang Pogo, may mga din naman yan, may mga benepisyo na magagandang naibigay din sa gobyerno natin. Syempre, nagbabayad sila ng buwis, kahit hindi naman ganun kalaki talaga ang na-contribute ng Pogo na yan sa Pilipinas, ay nagbabayad sila ng tax, malaking tulong na din yun, no, sa Pilipinas. Napaka-controversial ng Pogo na yan. Syempre, marami siyang mga yung Pogo industry na yan, kaya maraming mga krimen, no, mga krimen, mga na nai-involve, no, dyan sa Pogo industry na yan. Merong mga, dyan, may mga human trafficking, tapos may kidnapping, kaya siya naging controversial, no. At saka, meron ding, at saka, eto ha, isa din kaya siguro yung mga, kaya siya naging, usap-usapin din yan, usap-usapan yung Pogo na yan, syempre sa seguridad ng ating bansa. Kasi maraming Chinese, syempre maraming Chinese, sana man lang, kung meron man lang Pogo, mas madami sana yung yung kanaganing empleyado ng mga Pilipino or mga Pinoy na nagtatrabaho sana diyan sa Pogo na yan. Hindi yung ang daming Chinese, parang ang Chinese na ang namahala diyan sa Pogo na yan, 'di ba? Kasi yung Pogo na yan ay naman talaga yan sa ibang sa China, 'di ba? Kasi nga marami siyang mga illegal na mga nagaganap diyan sa Pogo na yan, 'di ba? Okay, pakinggan natin to si Maharlika ha, kasi nabanggit niya dito kung sino yung protector, sino yung humawak, at sino yung gumagawa ng mga illegal na mga papeles dyan sa Pogo na yan. Maharlika, noong panahon ng kampanya, ang maraming nagbigay ng pera kay Marcos Jr. at tinatanggap ni Lisa Tanas ay mga operator ng Philippine Offshore Gaming Operation or POGO, mga palangga. POGO, yun ang nagbigay sa kanila ng multi-million, pero hindi naman nakasulat dyan sa kanilang SOSE. Okay? Hindi nakasulat. But, ayon sa ating source, si Lisa talaga ang pinapasahan ng mga, ang tawag dito, ng mga application during the campaign pa lang. Ito yung mga Chinese from mainland China. Ito yung mga nag-ooperate dyan ngayon. Sabi niya, hanapin mo yung mga video mo, balikan mo. Sabi niya ganun sa akin. At nandoon yung mga Pogo operators na tinulungan ni Liza doon, mga Chinese doon. Sabi niya, ang iba doon niya hindi marunong talaga mag-Tagalog. Never, kasi yun ang nagbigay sa kanila ng pera. And by the way, bago itong si Mayor Goo na ito, sino ba unang nagpasabog dito ng koneksyon ng Marcos Bangag dito sa Pogo na yun? Remember this. I'll show you a picture. July, I think, in-expose ko to sa inyo. July last year. Naalala nyo yan? Yan sa Harrison yan. Tingnan natin sa kabila. See that picture? Tayo ba yung mga palangging? Okay, tingnan natin yung picture. Ayan, dito sa kabila, pakita natin ang picture ng Pogo nila. According to my source, at inilabas na natin yan, ang magkakasabuat dyan, sila Abalos. Okay, yan mga pag... Okay, yan, ang building na yan. Ano yan? Pinakita ko yan sa inyo, di ba? Okay, nakita nyo yung building? Okay, we'll see. Mga palangga. Yan ay sa Pasay yan. Okay? Pasay sa Harrison. Okay, sa Harrison, Pasay. Sinabi ko yan sa inyo noong July. Sa dami kasi ng issue, mga kababayan, natatandaan niyo ba yung issue na yun? Magtaas kayo ng kamay. Sino-sino ang involved dito? Paano ba mga kababayan, paano ba makakapag-operate ng Pogo sa Pilipinas? Siyempre, dadaan ka sa PAGCOR, di ba? Dadaan ka sa PAGCOR. Sino ang nandyan? Sino ang inupo dyan ni Lisa? Si Altenco. Okay? Ngayon, ito mga Pogo operator, saan ba sila dadaan? Sa immigration. Sino ang may hawak niyan? Si Rimulya, under yan ng DOJ, under yan ng presidente ninyong Bangag. Di ba? So, bago ka makapag-operate, okay, nitong Pogo na ito, or Philippine Offshore Gaming Operator, kailangan mong dumaan sa mga taong ito para kumuha ka ng lisensya to operate. Di ba? So, ngayon, mga kababayan, si Lisa at ang kanyang law firm na M Associates
at ang kanyang China Philippines Unified Enterprises. Dito mo tayo sa M Associates. Yung mga abogado na kapartner ni Lisa na mga inupo na nila ngayon dyan. Sila, ayon sa ating source, ang nag-aasikaso ng mga visa. Fabricated. Kahit na may mga kaso, kahit mga notorious, mga palangga, finifix nila ang dokumento. Kaya ito ha, marami siyang mga, kaya naging ano din yan, pogo na yan. Kasi nga, marami mga negatibo na, mga epekto or mga negative na mga issues, no? At sa ekonomiya, no? Ng, sa ating lipunan, no? Sa bayan natin. Kasi nga, ang dami kasi mga negative na mga issues, 'di ba? Mga negative na mga epekto, no, sa lipunan natin. Syempre, madami kasing mga nai-involve na mga krimen, tapos merong mga kriminalidad, merong mga korupsyon na involved dyan sa pogo na yan. Kaya siguro maging maingat din tayo, no, na magpapasok ng mga investment or magpapasok ng mga negosyo dito sa Pilipinas, 'di ba? Pero may mga ano din naman yan may mga legalities din naman yan. Kasi bago naman yan sila papasok dito, yan syempre kumukuha din sila ng permit to operate para malaman din nila yung mga mga patakaran din, yung mga may mga patakaran na susundin nila. Tapos, papahintulutan sila ng ating gobyerno, no? Para magtayo sila ng negosyo dito. So, meron namang mga legal, no? Meron namang mga legal na mga pogo industry dito sa Pilipinas. Siguro yung mga hindi legal o yung mga illegal, pwede naman silang i-ban, di ba? Like, yung mga hindi nagbabayad ng mga taxes nila, yung mga pogo, mga outlet na maraming mga krimen. So, pwede nilang i-ban yun. Diba? So, hanggang doon na lang, no? Maraming salamat sa panonood ninyo hanggang sa muli. Salamat!